This is not the mandate of the NFA. Una, ayon sa Rice Tarification Act, ang NFA ay taga-maintain ng buffer stock ng bigas para sa bayan at hindi pwedeng magbenta sa mga traders. Ulitin ko po, ayon sa Rice Tarification Act, ang NFA taga-maintain lamang ng buffer stock ng bigas para sa bayan at hindi pwede magbenta sa mga traders. Binenta sa mababang presyo ang NFA stock sa mga private traders at 25 pesos per kilo. Sa likod ng mga kaganapang ito, meron pong isang tao na gumamit ng kanyang lakas, enerhiya at kasangkapan upang manindigan at magpakalat ng impormasyon kung bakit hindi nararapat na maligaw ng landas ang ating mga kababayan. Siya po ay si Pastor Apollo Kibuloy. Gamit ang network ng SMNI, siya lamang din po ang kaisa-isang pumayag na mag-ere ng pelikulang Memoirs of a Teenage Rebel upang makapaghatid ng mensahe sa mga kabataang tinatarget po upang maging bahagi ng armadong pakikibaka. Ang industriya ng agrikultura o SINAG, ang korupsyon sa NFA ay isang open secret. Pero gulat na gulat ang mga taga-agriculture sector dahil ang mga opisyal ngayon ng NFA ay nagiging mapusok at lantaran sa kanilang mga iligal na gawain. Noon, may bidding at auction pa. Ngayon, wala na. Mr. President, sa aking pag-imbestiga, ang lumutang ng mga pangalan ay mga NFA rice sales official na sina Alwin Uy, Charles Salingod, Max Torda, at isang nagangalang Navarro. At siyempre, ang leader nila ay walang iba kundi si Administrator Bio. Una po, nakakabili sila ng palay sa mababang halaga na 24 pesos at may dagdag na 2 pesos subsidy from the LGU bilang bahagi ng Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units o POLGO. So, nakukuha po ng NFA ang palay sa halagang 26 pesos. Tapos, ito po ipagigiling nila and they will pay it in kind or with rice mill products. Pagkatapos, itong Office of the Administrator ay maghahanap ng stocks na pwede nila ibenta. Inuutusan niya itong si Director Alwin Uy at Charles Alingod to identify stocks and instruct the Quality Assurance Officer to issue a laboratory analysis report na magdideklara na ang good stocks ay wala na sa maayos na kondisyon. At pag nakuhanan na ng mga lab report itong mga bigas na ito, Administrator Bioco and a certain Navarro will ask Alingod and Uy to negotiate the sale price to private millers. At sila na rin po ang kukolekta ng patong on behalf of Bioco and Navarro. At pag nagkasarahan na, they will issue rice sales to the millers gamit ang mga lab report na nagsasabing not fit for human consumption kuno. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataong makapagpatrolya sa karagatang sakop ng Isla ng Pag-asa. Kasama ang ating mga kababayang mangingisda, nakipagsapalaran po tayo sa dagat kanluran kung saan nakita mismo ng aking mga mata ang hirap ng kalagayan ng ating mga kababayang mangingisda. Tinawag ko po ang dokumentaryong ito na Isang Linggong Pag-ibig na aking inialok upang mai-ere sa mainstream media maging sa mga government networks. Ngunit muli po, walang tumanggap kundi ang SMNI. Wala pong tumanggap kundi si Pastor Kibuloy sapagkat siya po'y naniniwala na dapat mabigyan ng pangarangal ang mga mangingisdang Pilipino sa kanilang sakripisyo sa dagat kanluran. Speech. Thank you, Mr. President. Good afternoon, distinguished colleagues. Mr. President, today I come before this body as a son of Isabela and as a Filipino. Isabela is a humble giant of the Cagayan Valley region, widely known as the Rice Bowl of the North. Its land area is about 1 million hectares, is mostly dedicated to the production of our country's food staple, rice. With that said, I also come before this body as a Filipino. Kasi gaya ng bawat Pilipino, 3 beses sa isang araw ko kumakain ng kanin. But rice is not just food to us. We value and respect it as a form of nourishment. Tinanim ito sa ating isipan ng ating mga magulang. Sino sa atin ang hindi napapagalitan ng nanay natin tuwing hindi naubos ang kanin sa plato? Kada butil ay mahalaga. And that is why I'm here today with the same passion as my mother para pagalitan ng mga taga-NFA
Ang nangyari po sa NFA o National Food Authority ngayon ay ang pag-aksaya sa napakalagang bigas na sanay nakalaan para sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Ito ay nasasayang lamang kasi nagagamit ito para sa korupsyon. Ito mga inatasan natin na mga laga ng kaban ng bigas ay ang siyang nagnanakaw o nagpupuslit nito at binebenta sa mga traders para sila ay kumita. Mr. President, last week the Ombudsman suspended a battalion of NFA officials, a total of 139. The said suspension stemmed from the sale of 150,000 bags of NFA rice to traders as authorized by Administrator Roderico R. Bioco and Acting Assistant Administrator Engineer John Robert Hermano. This sale was without the approval of the NFA Council. This is not the mandate of the NFA. Una, ayon sa Rice Tarification Act, ang NFA ay taga-maintain ng buffer stock ng bigas para sa bayan at hindi pwedeng magbenta sa mga traders. Ulitin ko po, ayon sa Rice Tarification Act, ang NFA taga-maintain lamang ng buffer stock ng bigas para sa bayan at hindi pwede magbenta sa mga traders. And instead of selling to accredited market outlets of government agencies like the DSWD, Philippine National Red Cross, NDRRMC, LGUs, BJMP, among others, binenta sa mababang presyo ang NFA stock sa mga private traders at 25 pesos per kilo only. Under this circumstance, talo pong gobyerno at ang taong bayan na humigit kumulang na 112 million pesos. Ang ganitong kalakaran ay matagal na. Sabi ni Jason Cainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang korupsyon sa NFA ay isang open secret. Pero gulat na gulat ang mga taga-agriculture sector dahil ang mga opisyal ngayon ng NFA ay nagiging mapusok at lantaran sa kanilang mga iligal na gawain. Noon, may bidding at auction pa. Ngayon, wala na. At pumipili na sila ng mga traders na gusto nilang biyayaan. Mr. President, sa aking pag-imbestiga, ang lumutang ng mga pangalan ay mga NFA rice sales official na sina Alwin Uy, Charles Salingod, Max Torda, at isang nagangalang Navarro. At syempre, ang leader nila ay walang iba kundi si Administrator Bioco. Paano po ba ang modus nila? Una po, nakakabili sila ng palay sa mababang halaga na 24 pesos at may dagdag na 2 pesos subsidy from the LGU bilang bahagi ng Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units o POLGO. So, nakukuha po ng NFA ang palay sa halagang 26 pesos. Tapos, ito po ipagigiling nila and they will pay it in kind or with rice mill products. Pagkatapos, itong Office of the Administrator ay maghahanap ng stocks na pwede nila ibenta. Inuutusan niya itong si Director Alwin Uy at Charles Alingod to identify stocks and instruct the Quality Assurance Officer to issue a laboratory analysis report na magdideklara na ang good stocks ay wala na sa maayos na kondisyon. At pag nakuhanan na ng mga lab report itong mga bigas na ito, Administrator Bioco and a certain Navarro will ask Alingod and Uy to negotiate the sale price to private millers. At sila na rin po ang kukolekta ng patong on behalf of Bioco and Navarro. At pag nagkasarahan na, they will issue rice sales to the millers gamit ang mga lab report na nagsasabing not fit for human consumption kuno upang mapababa ang presyo ng mga ito. Grabe ng garapalan sa NFA. Imagine, nagbebenta ng 150,000 bags of good rice tapos yung mga nangailangan na ahensya, tinitipid nila. Ito po ang ginawa nila sa probinsya kong Isabela. Governor Rodolfo Albano informed me that after requesting to purchase 10,000 bags of rice from NFA for their constituents para sana sa mga PWD, tanod, farmers at fisher folks, pinagbigyan na sila sa 5,000 bags. Nasa huli ay naging 3,000 bags na lang. Tapos po, Mr. President, ang nagpa-prioritize ay itong mga private traders. This is contrary to the PALGO program where LGUs even subsidize itong pagbili ng NFA ng palay sa mga farmers. Ang mga LGU under the PALGO program ay qualified to participate as buyers of NFA rice. It is supposed to enable palay farmers to maximize their income and at the same time assist legislators and local government units in sourcing the rice requirements intended for their constituents. Mr. President, let me remind NFA of their mandate. It is supposed to procure palay locally
and maintain the optimal level of buffer stock at all times is strategically located across the country. It shall manage efficiently and effectively the acquisition, quality maintenance, and disposition of the buffer stock during emergencies and calamities. And according to their website, among their core values are professionalism, service excellence, and accountability. That is what I want to demand from them. Show us this professionalism, service excellence, and accountability. Mr. President, I commend the chairperson of the Committee on Agriculture for already filing resolution seeking the investigation of this matter. And when time comes, I want these NFA officials to answer my questions. Number one, ano ang basis nitong NFA sa pag-declare nitong mga bigas na not fit for consumption? At kung ganon, bakit nagbebenta pa din sa private traders? Number two, alam ko po ang stock ng rice. According to Sinag, ay kaya ng mga 1 year kung nakastore ng tama. Bakit itong mga naibenta ay ilang buwan pa lamang ay for disposal na? Number three, bakit walang public auction itong mga disposal ng rice? What is the basis of the COA resolution na sinasabi nila? Number four, bakit talamak na ang ganitong kalakaran sa NFA? At bakit tuloy-tuloy lang sila kahit ang dami na nating pinasang batas para ma-regulate ang buffer stock ng bigas para sa bayan? At sa huli, kapag nakaharap ko na kayong mga taga-NFA, itatanong ko din kung anong tinatanong sa akin ng nanay ko nung bata pa ako. Bakit ka nagsasayang ng bigas? And lastly, si Bioco po, during the House hearing, he said that there was no irregularity in the sale. He said with a straight face in the House. Well, I challenge you, Mr. Boko, come here in the Senate and repeat that to me. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Raffy Tulfo. Nalulungkot, Senator Raffy, bilang isang anak ni Isabela tulad ninyo, na ako rin ang principal author ng anti-agricultural smuggling law noong 2016. Nung naipasa po natin yan dito, nag-shift naman to trading, to cartel, and profiteering. So hopefully, pag naipasa po natin ng anti-agricultural economic sabotage, kailangan talagang maparusahan ang mga tulad nitong NFA administrator. So maraming salamat sa iyong paglalabas nito bilang pagsuporta sa ating pong mga magsasaka. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Also would like to be associated with the privileged speech of our dear colleague, Senator Raffy Tulfo. With that, Mr. President, I move that we refer the privileged speech of Senator Tulfo to the Committee on Accountability of Public Officers and Investigation and the Committee on Agriculture, Food and Agrarian. Senator Robin Hood Padilla is recognized to deliver his privileged speech. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Tagapangulo, at sa ating pinunong mayorya, at sa lahat po ng namumuno at lahat po ng kabilang sa bulwagang ito na bumubuo sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Mga kasama, kaibigan, kapatid, at kalaban. Sa init ng usapin na ito, natural lamang po na meron tayong makalaban sa paninindigan. Ang yumayanig ng mga kataga sa oras na ito ay ang contempt, warrant of arrest, objection, pagpipigil, pagharang. Ito po ang mga paksa natin ngayon. Ako po ay isang Muslim, inshallah. Ang relihiyong ko po ay Islam. Ang propeta ko po ay si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang karamihan po sa atin na narito ay Katoliko at Kristiyano at meron ding ibang denominasyon. Iba't iba ang pananampalataya natin. Ngunit sama-sama tayo ngayon dito sa bulwagang ito dahil tayo ay magkakasama sa gobyerno. Hinalal tayo ng taong bayan upang pagtibayin ang saligang batas na nagbibigay sa kanila ng proteksyon sa mga kalaban ng inang bayan. Wala pong kinalaman ang relihiyon o ating pananampalataya sa trabaho natin dito. Ang ating relasyon sa Panginoong may likha ay para lamang sa mga sarili natin. Ang posisyon na ating sinumpaang gagampanan ay nahubog sa kapayapaang inaasam ng taong bayan. Ang natatanging daan upang makamit ang katahimikan patungo sa pag-unlad ng kanilang mga buhay at kinabukasan.
Ang kapayapaan sa ating inang bayan ay lagpas 50 taon nang binahiran ng karahasan. Hindi lamang sa malalayong lugar, kundi sa ating mga syudad. 5 dekadang bumalot ng takot, pangamba, at huwad na pag-asa. Minsan nang nagkaroon ng karumal-dumal na ganap sa organisasyon ng armadong pakikibaka ng CPP-NPA. Libo-libo ang pinaniwalaang pinaslang dahil sa paghihiwalay ng doktrina ng Maoist at Leninist. Hindi ito nagkaroon ng formal na pagdinig dito sa sangay ng lehislatura at hudikatura. Naging matahimik ang gobyerno sa kasaysayan na ito. Ngayon po na muling nagkaroon ng panibagong yugto ang armadong pakikibaka, libo-libo ang nagbalik loob kasama ang tinatawag na teenage rebels, masa, pasabilis, magsasaka, maglulupa at manggagawa dahil sa pangako ng pangalawang pagkakataon na igagawad ng NTF-ELCAC. Noon pa man, kasama po tayo ng gobyerno na umiikot sa mga malalayong lugar upang hikayatin ang mga nailigaw ng landas at lumaban sa ating gobyerno. Nagtagumpay po tayo sa ating misyon at bilang pagpapalaganap ng magandang naratibong ito, nakagawa pa tayo ng pelikula upang magamit ito laban sa mga nagpapakalat ng propaganda na hanggang ngayon ay bumibiktima pa rin ng mga estudyante, mga bata. Isa na po rito ang pumanaw na si Hannah J. Cesista, isang abogado na kasama po sa mga napaslang sa engkwentro sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelde sa Bohol. Itinampok po natin sa pelikulang pinamagatang Memoirs of a Teenage Rebel sina Ivy Lynn Corpin at Ira, anak ng isang commander, mga kababaihang naging biktima ng pamumolestya, pang-aabuso, panghahalay ng kanilang mga kasamahan sa kanilang organisasyon. Makailang beses na pong umalingaw-ngaw ang tinig ng mga babaeng biktima na ito dito sa loob ng bulwagan ng Senado sa mga isinagawang pagdinig po noong nakaraang Kongreso at maging sa kasalukuyan sa komite ni Senador De La Rosa ukol sa nagiging recruitment sa mga kabataan ng mga komunistang grupo. Sa likod ng mga kaganapang ito, meron pong isang tao na gumamit ng kanyang lakas, enerhiya at kasangkapan upang manindigan at magpakalat ng impormasyon kung bakit hindi nararapat na maligaw ng landas ang ating mga kababayan. Siya po ay si Pastor Apollo Kibuloy. Gamit ang network ng SMNI, siya lamang din po ang kaisa-isang pumayag na mag-ere ng pelikulang Memoirs of a Teenage Rebel upang makapaghatid ng mensahe sa mga kabataang tinatarget po upang maging bahagi ng armadong pakikibaka. Gayun din ang idinulot po nitong hudyat para sa NTF-ELCAC sapagkat nagkaroon po sila ng plataporma upang maihayag ang kanilang tagumpay sa inaatang na misyon sa kanila ng pamahalaan. Sapagkat hindi lamang military operations ang nais ng NTF-ELCAC, kundi makuha ang puso at isipan ng mga biktima ng armadong pakikibaka. Ayon po sa kanilang datos, sa 89 na aktibong guerrilla fronts noong 2018, sa kasalukuyan po ay mayroon na lamang 11 na kung tawagin ay weekend guerrilla fronts. Ang ibig pong sabihin, hindi na po sumusuporta dito ang mga dati nilang mga ground mass bases. Nobyembre 2020 pa lamang ay binibigyan na ng suporta ng SMNI ang nagbalik loob na magkaroon ng plataporma upang marinig ang kanilang mga tinig sa ating lipunan. Hulyo 2021, sa pamamagitan po ng programang Laban Kasama ang Bayan, libre at voluntaryo po ang pagbibigay ng suporta ng SMNI sa whole of government approach laban sa insurgency na isinusulong ng NTF-ELCAC. At noong Setyembre 2022, nagkaroon po ng formal na kasunduan ang SMNI at ang Philippine Army upang makapag-ere ng mahalagang impormasyon tungkol po sa tagumpay ng ating kasundaluhan at programa laban sa mga komunistang grupo. Nais ko pong bigyan diin, wala pong ni isang network sa ating bansa ang gumawa nito
kundi ang SMNI lamang. Wala pong leader ang gumawa nito, kundi si Pastor Kibuloy lamang. At hindi lamang po yun. Nung panahon na ang lahat ay tahimik sa usapin ng West Philippine Sea, tayo po ay isang linggong naglayag at nanahan sa Isla ng Kalayaan upang maghatid ng tulong sa ating mga kababayang naninirahan sa isla. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataong makapagpatrolya sa karagatang sakop ng Isla ng Pag-asa. Kasama ang ating mga kababayang mangingisda, nakipagsapalaran po tayo sa dagat kanluran kung saan nakita mismo ng aking mga mata ang hirap ng kalagayan ng ating mga kababayang mangingisda. Tinawag ko po ang dokumentaryong ito na isang linggong pag-ibig na aking inialok upang maiere sa mainstream media, maging sa mga government networks. Ngunit muli po, walang tumanggap kundi ang SMNI. Wala pong tumanggap kundi si Pastor Kibuloy, sapagkat siya po ay naniniwala na dapat mabigyan ng pangarangal ang mga mangingisdang Pilipino sa kanilang sakripisyo sa dagat kanluran. Ginoong Tagapangulo, hindi ko lamang po talaga maunawaan kung bakit paano nangyari sa isang programa lamang po ang may sinasabing paglamag sa pamamahayag, ngunit buong network ang tinamaan, buong network ang pinashutdown. Dahil sa desisyong ito, madamay pa ang iba pang mahahalagang programa at content na umeere po sa network, kabilang na po ang mga nilalamang pangrelihiyon o religious content. Malinaw naman pong pagsasagasa ito sa ating freedom of religion and freedom of speech. Ginoong Tagapangulo, sa puntong ito ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Iyon ay mabigyan lamang natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Dagdag pa po nito, binibigyan pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni Pastor. Kahit naman po sino na nakararanas ng banta sa kanyang buhay, ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pagpublikong lugar. Kaalinsabay, paborito ang anunsyo ng Estados Unidos sa paghahain ng sakdal laban sa kanya. Natural lamang po na ingatan ng isang tao ang kanyang sarili kung nakakadama siya ng pag-atake mula sa iba't ibang puwersa at panig. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Higit sa lahat po, Ginoong Tagapangulo, ang akusasyon po laban kay Pastor ay nasa bakuran na ng kagawaran ng hustisya na kanilang isilasampa sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. Nasa kanila po ang kapangyarihan upang magpataw ng desisyon at kung sino po ang inosente at kung sino po ang nagkasala. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa ang dalawang sangay ng lehislatura sa mataas at malaking kapulungan na dagdag na isinasagawa ng ehekutibo sa pamamagitan ng kagawaran ng hustisya. Masyado na pong sa palagay ko ay magastos ito. Bilang pangwakas po, nais ko pong ihayag sa opisyal na record ang ating kahilingan. Ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng show cause order kay Pastor sa susunod na pagdinig. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.